Thank everyone for your prayers, for presence. Yun lang, yung iba, nakikiramay kami sa inyong pagdadalamhati. Oh, hindi ako nagdadalamhati, I'm rejoicing. Even if kahit na 1 hour to be with us, i-grant the Lord, I would rather nandun siya sa presence of God. So that's how the Lord has been comforting us, has been strengthening us. So, yung family, I'd like to thank our family, Pamilya Sampuyo, kay Pamilya San Benedito, how they supported us. And thank you, SMD. Talagang ang ministry namin nasa Metro Manila. So, na-start kami doon, then bumalik lang kami dito for retirement and for recovery. But anyways, you have embraced us. You have been supporting us through prayers. I'm very grateful. Sabi ko, ang ministry namin sa Manila is dito, comforting the grieving, visiting members, pastors. Ganito pala yung feeling na kapwa mo, pastors, ay maging part ng buhay mo, ay maging part ng journey mo. So I appreciate that, fellow workers, and I appreciate ang mga naging bahagi ng buhay namin na ang ministry ni Pastor Roy nag-start siya sa Laguna. And then, pumunta sa Sunshine City Alliance Church. And mayroong representatives here from sa Tondo, Manila. And then we went dun sa tinawag kami po sa Capital City Alliance Church. And we have representatives also from CCAC. And God allowed him not only to minister to the Kamakop, no? Or no opportunities to minister. In fact, yung ministry niya sa Jesus Cares ministry, yung last 8 years of his life, mostly among Chinese community. And the Lord has granted him so many opportunities to lead people to the Lord. Sabi niya, in all my past ministries, my past years, sabi, mas maraming opportunities, maraming naakay ngayon kasi nandun sa aquarium, this is a funeral home, chaplain siya doon. Sabi niya, yung people pala, even kahit na atheist ka, kahit Buddhist ka, kahit ano man wala religion, when people are in grief, ang heart nila is very open to the Lord. So, praise the Lord for that. And also, there are may mga kapatiran kami from, saan ba yun? Yung makakita mo ba? May mga kapatiran din sa church in Pasay, Chinese church, na nandito din sila ngayon, mga leaders nila. I really appreciate that. Meron pa sa isang Chinese church na tinutulungan din sa sa Westminster. So they are very, very supportive. And we appreciate lahat ng opportunities na nabigyan ka ako. So, yan ang blessing. Si Pastor Roy is not only a pastor, he's a teacher, Bible teacher sa college, maging sa masteral level o sa doctoral level, Manila Theological Seminary. So, praise the Lord na yung mga taong na-touch niya, sa text, di ba, dami nag-share. Hindi ko alam yun, no? Kung paano niya nag-reach out, nag-mentor, nag-disciple ng mga tao. So, talagang ang part of my joy is that, hindi sayang. Alam mo yun, hindi talaga fulfilled siya. Sa tama na, mission accomplished talaga siya. Kasi, in-invest niya ang buhay niya para sa ministry. In-invest niya ang buhay niya para sa tao. Diba? Sister Liz, naging part kayo. Brother Ali, naging part. Di ba sabi natin, balik ka pa noon, ngayon pastor na siya. Ngayon. So, praise the Lord na yung ang investment is not on things, no? Or on people talaga. I mean, that's how it is. Nagpapasalamat ako sa mga taong naging part ng aking journey. Sa pananalangin, sa moral support, encouragement. Even when we are in need, there are people na ginamit ng Panginoon para maging kasangkapan, para matugunan ang pangangailangan ng kanyang anak.
si Pastor is very family-oriented, right? Very family-oriented. Nung nasa ICU siya, sinabi ng doctor na sa Pingoy Hospital, Ma'am, we're counting hours, not days. Kasi nagka-multiple organ failure na siya. Okay, may sepsis siya. So, sabi ko, can we, kasi nasa ICU siya, no? Can we as family nandun kami, eto po na, kung kukulit siya ng Lord, nag-iisa siya, di ba? But gusto na, ang desire ko, really na, ang family will be surrounding him. And, by the grace of God, inalaw niya ng hospital, siyempre marami kang pinirmahan, na nila, wala kayong parang nagutan, and everything. But God allowed us na, nandun siya sa room namin, sa private room. Wala namang tinanggal, anything, pati lahat ng machines niya, dala, so we have to ask permission for mga lahat ng meds niya, lahat. But the time na na-treasure ko, yung last moments niya, the family, masikip kami sa ang mga kapatid niya, mag-anak, we were singing praises non-stop, praise and worship songs. We were affirming our love for Him. And kahit naman hindi siya nakakapagsalita niya siya nag-respond, but alam ko na naririnig niya yung lahat ng mga yung pagsamba sa Panginoon. No? Kasi nagagalaw pa niya yung kamay niya, o nahikilig yung luha niya. And anyways, yung last moments niya ay early morning na Friday. We were holding hands. Yun naman talaga kami naglulakad. Siyempre, nag-holding hands pa rin kami. I was praising them. I was singing worship songs, no? At nag-pray. Hindi ko alam at what point talaga na umalis siya. Kasi, di ba, nag-breathe siya because of the machine. Anyway, nang nagisingan ako, sabi niya, Mami, para iba na si Dad. Tumawag ang doctor, kinonfirm na nag-blood siya. But, yung mga naisa-isip ko na, di ba sa movies o na pag magiging parang, iba na yun. Hindi talaga, very quietly, at hindi ko na malayan, yun pala, no, na wala na pala siya. And the first thing that came to mind, wow! Imagine, si Jesus nakakaano mo na, nakikita mo na. And then we had our eldest son na 4 years ago, nauna na rin. Imagine si Kuya, tatakbo sa'yo, Daddy. And all the workers and all the loved ones, mother, father niya, lahat ng mga co-workers na nandun na sa wow, what a great reunion that is. No? I cannot imagine it. That's why, nagpapasalamat ko sa Panginoon sa presence niya throughout. You know, si Pastor has been on dialysis for 6 years. It's not easy, no? But, hindi ba siya nag-reklamo? Andun pa rin, tama yung sinabi mo, Pastor, no? He has he fought a good fight, and he won the race, and he kept the faith. Yun lang, hindi, di ba, yun ang encouragement ko sa inyo, na napatuloy tayo yan during our race, kasi kanya-kanya na tayo. Hindi tayo mag-awa. Yung iba, halfway pa lang, nag-surrender na. Hindi pa nga naka-move on sa race nila. Wala na, no? But he kept the faith. Kasi up to the last moment, talagang pinanghahawakan niya ang salita ng Panginoon. At yun din ang ina-assure ko namin sa Kanya. So, Dad, if you're pagod ka na, Jesus is waiting. Don't worry about me, don't worry about children. Ministry ko, don't worry. Meron pang susunod sa iyo. Di ba? Kung tatawagin din sila ng pastor, yung mga napagsimulan niya na pwedeng, yun lang pamana niya sa mga younger pastors na ministera niya, na disciple niya, na isang buhay nila kung ano man yung na-observe nila sa Kanya. So I thank the Lord for the privilege of ministering with Him and being with Him. Itong June na sa 39th year na wedding anniversary. Mauna na siya doon, sabi ko, we're excited na 50th, looking forward sa 50th. Kaya pa kayo natin maglakad, kaya
But God has other ways. So we just want to thank Him for them. The Lord, sa lahat siguro ng papasalamatan ko, unang-una ng Panginoon. Because without the grace of God, we don't know how we have, paano tayo sustain the family ministry. Imagine that taking care of him is not easy, but it's a service to the Lord, no? A privilege, sabi ko sa dala ako, pinili mo. Kasi, napaservihan kita ang tanak sulit. Isa na sabi ko, parang mauuna at ako sa'yo. Wala kasi, walang mag-aalaga sa'yo to the end. So, praise the Lord for partner, a life partner, an example, and a model for others, and many others. If you say that condolence or it is well with our soul. The family is rejoicing. Imagine ka, sabi ko, if bigyan ako ng choice na 1 hour more here, mag-linger pa siya an hour, hindi na. Bakit tayo dito? Sabi na, this is not your destiny. Your destiny is to be with God. So fully rested ka na. The fully rest in joy. The full rest and complete healing na nakalaan para sa atin, sa Kanya, bilang anak niya. Yung talaga yung anak anak ka ng Diyos, no? Even in your most trying times, hindi mo yung grace ni God. Talaga, so, ipapasalamat ako sa bawat sa inyo, nandito kayo, sa family and friends, mga co-workers, but most of all, I praise God. No? I praise God, tinawag niya ako, tinawag siya, at nagkaroon kami ng time na mag-serve the Lord together for 39 years. So thank you sa prayer. At siguro pag kada pa nito prepare, more opportunities sa ko sa just give me time to rest and I will still kung 100% noon ka sa gawain, yun pa rin ang until na siya kukunin din ako ng Panginoon. Okay, so I praise the Lord for that. Here's pwede to my voice. My second son and my youngest son. So, sila ang din, wings beneath the wings na kanilang top. So, I thank God for everything. Namuha kami because we will miss him, but joyful, no? Imagine sa heaven when God will call us, meron kami, welcome party. Okay, so praise God. So, sana yun din ang alalahanin natin lahat, buhay natin para sa Panginoon. Pagpatuloy tayo, let's be faithful because God will never fail us up to the last one. So, let's keep the faith, maging productive ang buhay natin sa Panginoon, no? Maging faithful tayo sa Word, sa ministry niya, at gaya ng experience namin, ganun din ang may experience nyo. No? So, let's rejoice together. He is a warrior na kamtalan niya ang kanyang gantimpala or crown. So, yan lang gusto ko may pagpapasalamat sa inyo.